Hey guys! Another episode na naman tayo ngayon. Road tips from Road to Pro. How do we approach intersection? So, there's three types of intersection dito, no? So, walang sign. So, ang walang sign, parang green light lang yan. Okay, parang kung lumabas ka dun sa main road, parang naka-green light ka lang. And another one is yield. So, yield is about visibility. It's not about yung rolling. Kasi ang naiisip lagi nila, kung mapunta sila sa yield, i-roll lang nila, hindi. Kung hindi mo makita, you can't go. You can't see, you can't go. So, ang ano naman, yung last is stop sign. So, ang stop sign, ang difference lang naman niya is 3 seconds stop and then yield. So, kung marunong ka mag-yield, marunong ka mag-deal sa stop. I-add mo na yung 3 seconds. Okay? So, let's go. Sample natin dito. Labas tayo dito sa parking area. Punta tayo sa main road. So, ito, tinan mo itong intersection. Wala tayong sign, no? No sign at all. Okay? So, kung gusto ko lang mag-go straight lang ako para naka-green light lang ako nito. Okay? So, kung liliko man ako dito sa right, okay? So, ang gagawin ko, mag-signal lang ako. And then, titingin lang ako sa blind spot sa right ko. And then, mag-roll lang ako dito. So, mag-slow down ka lang kaunti and then keep rolling. So, hanap naman tayo ngayon sa intersection na may yield. So, alam na natin mag-approach ng intersection na walang sign. Katulad nito, go ka lang dito. Same thing here, wala tayong sign. As long as there's no pedestrian dito, just keep going. So itong sign na ito, approaching tayo sa sign na stop. So ibig sabihin, kung liliko man ako dito o magdiretso man ako, pero ang plan tayo natin na ito ngayon is turning right tayo ngayon. So nagpa-blind spot lang ako, napapagilid. So make sure mag-stop ka ng 3 seconds dito. 1, 2, 3, and then mag-yield na ako ngayon. And then walang kotse, and then keep going ako. Yan. So doon talaga ang pinaka-importante sa intersection na yun, kung paano ka nag-stop ng 3 seconds. Kasi kung hindi, ang advice ko kasi sa mga student ko talaga, kung mag-approach ka ng stop sign or stoplight, huwag kang lumingon. Kasi kung lumingon ka, talo ka. Diktahan ka ng utak mo na, uy, wala nang kotse, go na ako. So huwag niyong gawin yun. So pupunta ka ng stop again, huwag kang lumingon. Focus ka sa pag 3 seconds stop. Ngayon maghahanap na tayo ng intersection na yield. Yun na natin ang last na topic natin, intersection na yield. So na-cover na natin yung walang sign and stop sign. So hopefully makikita tayo dito ng yield sign, which is nag-roll ka lang, tingnan natin sa visibility natin. So mag-right ako dito. Left na lang pala ako dito. Hanap tayo ng stop ng yield. Yan. So kung mag-u-turn man ako dito para hindi tayo mag-u-turn na lang ako dito. Ito yung stop ng yield sign naman. It's about visibility. So kung mag-right ako dito, okay, mag-yield na ako. Kung nakita ko naman na wala, kita mo itong kotse, mauuna siya kasi nasa yield ako. Wala siyang sign So mauna siya sa akin. Nag-yield ako sa kanya. So magi-giveaway ako sa kanya sa baga. So nag-proceed na ako doon, nag-blind spot lang. Ang ginawa ko doon, nag-blind spot ako after ko na ging clear ang area ko. So yun lang talaga ang gagawin nyo sa intersection na may yield. Kung hindi mo makita, you can't proceed. Let's say kung nasa yield ka, pumunta ka ng yield, as much as possible, wag mong takpan yung crosswalk, which is ang kung saan dumadaan ng pedestrian. Kung nakikita mo naman, ibig sabihin hanggang doon ka lang. Pero kung hindi, may mga times kasi na hindi natin nakikita yung yield, no? Paano yun? Kung di mag-forward ka hanggat maging visible siya sa paningin mo. Kung wala talaga kotse, doon ka na mag-blind spot and proceed kung anong gagawin mo. Mag-turn ka man or mag-diretso.
Okay? So I hope to see you guys in the next episode. Road to Pro here. Peace.